bago tayo dumako sa ilan pang mga balita mula po diyan sa may, Senado mga kabombo, update po muna tayo. Makakausap natin ang, kalihim ng Department of Public Works and Highways, Secretary ng, DPWH Secretary Manuel Bunuan. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyo Secretary at welcome sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide, live po tayo Secretary. Magandang hapon po sa atin lahat. Salamat po sa pagkakataon po. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Secretary, si Bombo Genesis po ito. Kasama natin si Bombo Jai. Kamusta ho kayo Opo. after ho nitong naging pagdinig ho kahapon? Ang huling bahagi po ng pagdinig, Secretary, ay humihingi po si Senator Marcoleta ng isa pong backhoe, I believe, isang equipment para ho magkaroon ng testing doon sa mga flood control. Ano pong update dito, Secretary? Okay lang naman po. I think we welcome actually yung initiative or yung suggestion of the Senate Committee on Blue Ribbon Committee na tutulong po sila sa pupunta sa mga projects at mag-iimbestiga yung ginagawa po namin validation ngayon. So I think jointly we can do yung validation na ginagawa po namin. So okay lang po, wala na kaming problema doon. And saan po yung target ho ninyo na nais unahin kung sakasakali magkaroon ng joint inspection, Secretary? Well, I think although nationwide po yung ginagawa namin ngayon, nationwide po yung validation na ginagawa namin on all the projects that we submit, on all the completed projects that we submitted to the President. Kung saan po yung point of interest ng yung Blue Ribbon Committee, doon po rin kami magtatalaga ng mga tauhan namin para jointly we can go to the places of their interest. No? Part doon sa discussion kahapon na hindi lang ho yata backhoe yung inoffer ho ninyo, no? May ilang mga pwede pa yata kayong dalhin para lahong ma-prove yung mga structural integrity ng mga flood control project, Secretary? Oo naman po, yun po. So I think ang ng inspectorate team namin will be on yung mga engineers to attend to yung physical audit at saka yung, of course, yung financial audit din po. Yung ginagawa namin ngayon. So lahat ng palalabasin namin ng mga inspectorate will be composed of engineers and auditors po. Okay. Bago sa mga katanungan ni Bombo Jai, balikan ko lamang yung pagdinig ho kahapon noong nagsasalita si Senator Mig Zubiri. Nababanggit niya there is an equally important elephant in the room. Sabi ho niya, Secretary, nagsasabi ho niya na medyo nahihiya lang daw ho kayo na sabihin, pero pagdating ho nung budget doon sa deliberation na parang nagkakaroon ng pagbabago doon sa original na pondo na sinasubmit ho ninyo or inyo pong inirerekomenda. So any comment on this? Kasi hindi ho yata kayo pinasagot kahapon, Secretary, on this one. Well, na-elaborate naman sa tingin ko, na-elaborate naman po ni Senator Zubiri kung ano po yung process na nangyayari pagka yung final deliberations on the budget. Kaya nga po yung sinasabi nga niya, I think there has to be some kind of a process para hindi naman yung mga additional projects na may dadagdag doon sa National Expenditure Program budget of the President, kailangan may process din po. Sana ang mangyayari para hindi ho magiging surprise, sabi nga natin, pagdating po doon sa final version of the General Appropriations Act. And follow up po dito, Secretary, yung recommendation nitong si Senator Bam Aquino kahapon na hangga't maari balikan muli yung 243 billion pesos ho yata na flood control fund ho natin for 2026 and then i-reallocate para doon sa province. Anong take ho ninyo dito bago ho magsimula yun pong pagtalakay dun sa pondo for 2026, Secretary? Well, considering po na na-submit na ng budget to Congress, the House of Representatives, nandoon na po sa kanila yung bola and that whatever decisions that they will have to make because they will do the scrutiny kung lahat ng mga projects that are included, lalong-lalo na po sa DPWH, natitignan po nila kung worth the projects pa na na-include doon o kaya papalitan and things like this. So we leave it up to the process of
the finalization of the budget approval po, which will be nasa Kongreso po yon. So sila na po yung maghimay-himay kung ano po yung mangyayari po gusto nilang gawin. Kung mag-a-adjust o magpapalit, nandoon po sa kanila na kasi na-submit na po yung President's Budget. Ang masasabi ko lang po dito sa President's Budget na ni-submit na namin, ito po yung mga priorities that were included na dumaan din po sa mga Provincial Development Council at Regional Development Council. Ayan lang po yung basehan kung bakit po sila na-include po dito sa budget na naisabit na ating Presidente. Okay. Bumbujay, with your questions? Secretary, marami po nga naitayong flood control projects na wala sa loob ng mga lugar na tinukoy sa hazard mapping o flood-prone areas. Ano po yung implikasyon nito sa Department of Public Works and Highways bilang ahensya at ano-ano po yung mga factors ang inyong isinaalang-alang sa pagpili ng lokasyon para nga sa mga flood control projects? Well, ito naman po kasi as I was mentioning po, ito mga projects that were included in the budget that was submitted, the President's budget, National Expenditure Program budget of the President. Ito po yung sinasabi kong dumaan po naman sa Provincial Development Council at saka sa Regional Development Council. So alam naman po nila kung ano yung mga priorities nila at the province and at the region. And of course, ito po yung mga projects that would fall under the allocable amounts of the legislative area. So doon po nilalagay yan. But there is a process involved in determining kung ano yung mga priorities po nila doon. Kagaya niyan po, ang kunho namin dito is halimbawa po ang nakatalaga or allotted na budget mo for this year, for 2026 is 1 billion. 70% of that should be focused on national roads and flood control projects. Now, if you don't have any priority flood control projects, then you can allocate it all to the development of national roads. Pwede rin po. Ganun din po kung lahat ng priority mo flood control, and I think pwede rin gamitin lahat yan. And of course, yung 30% na natitira is for local infrastructure na meron din pong menu yan. Okay. Maaari po bang, Secretary, na ipaliwanag po natin yun para naman sa kalaman ng ating mga listeners and viewers kung paano ginagamit itong PCAB capital requirements sa proseso ng pagpili ng mga kontratista para sa flood control projects? Yung PCAB license is a license that is actually issued by the Philippine Construction Accreditation Board, no? Na parang maging contractor ka, dapat may lisensya ka. And meron po yung categorization yan. May category A, double A, triple A, quadruple A, yung mga ganun po. Ito, binibigay po ng lisensya ng PCAB, Philippine Accreditation Contractors Board. Under the Department of Trade and Industry po yata ito yung PCAB So, pagka meron ko silang lisensyang gano'n, if they are accredited contractors, then, of course, that is one of the documents na kailangan ho nila na dapat mag-participate. Now, the other documents that kailangan po nilang i-submit o i-deklara is actually na meron silang kakayahan, may equipment, may manpower na ibibigay po nila. Yung equipment po either owned or lease, yung mga ganun. Tapos po, ang importante rin po dito is actually that they have the net financial contracting capacity na tinatawag po. That is based on the audited financial assets of issued by the Bureau of Internal Revenue po sa kumpanyang yan. So yun ang mga dokumento po na kailangan maano po natin na kung po pwede silang makipag-bid sa mga proyekto po.
For context lamang mga kabombo, Secretary, sa ilang kaso ho kasi parang hindi ho proportion yung pong capital ng kontratista do'n sa laki ho ng, kontrata. Halimbawa, milyon lamang po yung capital pero bilyon yung pong halaga ng proyekto. Pero nabanggit nga niyo kanina, Secretary, na may mga safeguards in place para ho hindi pumalpak yung proyekto kung sakasakali, Secretary? Kuwan po nila kasi iba po yung kakuan nila sa pag-organize ng kanilang kumpanya. Yung initial capitalization ng kumpanya, iba po yon. Ang importante po dyan is actually kung ano yung kakayahan mo, including po lahat ng assets mo at saka financial capability mo. Yun po yung determination kung magkano ang pwede mong salihan na kontrata. Kung halimbawa po, sabihin ko na lang, 1 billion yung NFCC mo, yung net financial capacity na inano ng BIR sa iyo, i-multiply mo pa yan multiply by 15. So, ang magiging mo dyan is 15 billion or something more gano'n. Pwede kang sumali sa mga ganyan. Okay. Bujay. Secretary, pinapatanong din ng isa sa ating mga local station doon sa Bombo Radyo, Iloilo, kung mayroong din po bang mga empleyado ng mga congressman, mga staff ng Department of Public Works and Highways, as well as mga local sitting positions din, congressman, na miyembro din o mga contractor din dito, pwede pa magkaroon din sila ng lifestyle check, Secretary? Well, we can check it pero sa ngayon po wala akong information about yung ganyang klaseng information po. Wala akong yung mga kung sino-sino yung contractors. Ang alam ko lang po is yung mga accredited contractors lang po ang pwedeng sumali sa mga bidding ng mga projects po. Mhm. So, gaano po kalaganap itong practice ng borrowing of license sa pagitan naman ng mga kontratista sa iba't ibang rehiyon? Well, ang kwan po dito is maybe it's an internal arrangement nila, but at the end of the day, kung sino po yung nakakontrata dyan, siya ang mananagot po kung siya ang mananagot doon sa project na kinontrata niya. Kung sino po nakikipagkontrata sa project na yan, siya ho mananagot. It doesn't really matter kung sino yung sinasabi nilang gumagawa o but kung meron kong diferensya niyan, hahabulin po namin kung sino yung nakakontrata dyan. In short, kung sino nakapangalan, siyang sisisihin, Secretary? Oo naman po. Siya po ang may kontrata sa project na yan. Secretary, maraming salamat. Thank you so much for joining us. I do hope na makakausap po namin kayo sa mga susunod pang mga araw. Thank you so much, Secretary. Salamat din po sa pagkakataon. Magandang hapon po sa ating lahat. At ingat po kayo, sir. Si Secretary Manuel Bunuan, mga kabombo ng Department of Public Works and Highways.